Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chu ay isang public historian. Para sa maraming Pilipino, ang lungsod Quezon ay isa sa pinakamaunlad na lungsod sa bansa. Ang lungsod ng mga bituin at ng ating media. Subalit, tila nakukubli sa urbanidad na ito ang isang napakagandang kasaysayan. Agosto 1896, sa area na ito na tinatawag na Balintawak, na noon ay nasa Pueblo de Caloocan at ngayon ay nasa sakupan na ng lungsod Quezon. Dito po nangyari ang unang lagablab ng himagsikan sa Makatwid. Ito po ang pook sinilangan ng pagkabansang Pilipino. Yes, my dear friends, Quezon City was the birthplace of our nation. Kaya, samahan niyo po kami sa ilang sandali upang lakbayin natin ang makasaysayang lungsod Quezon. Narito tayo ngayon sa Balintawak Cloverleaf, kung saan makikita natin ang bantayog na ito para sa unang sigaw sa Balintawak. Ang kasalukuyang monumentong ito ay nililok ni Napoleon Veloso Abueva, ang ating pambansang alagad ng sining para sa visual arts. Subalit, hindi ito ang unang monumento. May mas naunang monumento dito na dinisenyo ni Jorge Pineda at lumabas sa diaryong El Renacimiento Pilipino, at ito ay nililok naman ni Ramon Martinez y Lazaro. Ito ay pinasinayaan noong 1911 sa harap ng napakaraming veteranos ng revolusyon. Mga kaibigan, ang monumentong ito ang sinasabing batayan ng ating imahe kay Andres Bonifacio. Kaya sabi nila, wala daw siyang pinag-aralan at siya daw ay hampas lupa at hindi daw nararapat maging pinuno ng katipunan, ay sapagkat sa monumento daw niya na ito, siya daw ay bukas ang kamisa de chino at nakapangmagsasaka at nakataas ang kanyang kamay at nakahawak sa bolo at sumisigaw. Subalit, kung titignan po natin, ang unang nakalagay sa monumentong ito noon ay alaala ng bayang Pilipino sa mga bayani ng 96. Ibig sabihin po, hindi po siya si Gat Andres Bonifacio, siya po ay representasyon ng lahat ng veterano ng revolusyon na nag-aklas at nagsilang sa ating bayan. Nakakatuwang isipin na sa pananaliksik ng iskultor na si Guillermo Tolentino, ang hawak na sandata ni Andres Bonifacio ay revolver at hindi bolo. Nang itayo po ang North Luzon Expressway, ay dinemolish po ang monumento at nakita po ng ilang mga miyembro ng Rainbow Rangers ng ROTC ng UP na nakakalat lamang at nakabalandra at pinabayaan lamang ang monumentong ginawa noong 1911. Kaya ang ginawa po nila ay kinuha po nila ang monumentong ito, inilagtas ito mula sa kapabayaan at inilagak po at ngayon ay nasa Binsons sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Magandang paalala ang monumentong ito para sa atin na mapagtanto natin ang sakripisyo at paghihirap, ang pawis at dugo na inalay ng ating mga bayani upang maisilang lamang ang isang lungsod na maunlad at isang bayang maginhawa. August 1896, nabuking ang Katipunan at ang mga Espanyol ay nagpatupad ng Juez de Cuchillo at pinaghuli ang mga pinaghihinalangang bahagi ng Katipunan. Noong August 22, 1896, sa ganap na 2:00 ng madaling araw, nagsimulang tumungo dito ang mga Katipunan, 300 ang bilang. Ayon po sa tala ni Santiago V. Alvarez, ito ang kanyang sinabi: nagsiksikan sa bahay upang magpainit ng nangapapagal at namimitig sa lamig na katawan. At samantalang nangapagpapatuyo ng mga basang damit sa sampayan ay nangaidlip sa malaking pagod. Ang mabuting pagkakatanggap ng Katipunang Apolonio Samson ay ipinakita sa lahat at madaling nagbukas ng bangan ng palay at nagbigas ng marami.
Tuloy nagpatay ng kalabaw na siyang inihandang pagkain sa kanyang mga panauhin. Katulong ang mga kanayon at kapanali. Nagpatawag ng pulong si Gat Andres Bonifacio upang simulan na ang himagsikan. At nagsidatingan dito ang 300 tao sa kangkong. Ayon sa historiador na si Jim Richardson, ito ang isa sa mga unang lagablab o unang sigaw ng himagsikan. May 3 pangyayari po ang unang sigaw ng himagsikan. Ang una po ay ang pagpapasya, ang pangalawa ay ang punitan ng sedula, at ang pangatlo ay ang unang labanan o unang putukan. Mga kaibigan, sa lugar na ito, sa bahay ni Apolonio Samson, dito po naganap ang unang pasya. Sa ilang mga tala, sinasabi po na si Andres Bonifacio mismo ay tila nagdadalawang isip kung sisimulan ba niya ang revolusyon. Marami ang mamamatay. Subalit, nang tanungin niya ang kanyang mga kababayan papunta dito, sinabi nila na sila'y handa ng magbuwis ng buhay para sa bayan. Dahil dito ay naluha si Andres Bonifacio. At sa lugar na ito, pinagtibay nila ang kapasyahang simulan ang himagsikan. Ang kahalagahan ng lugar na ito sa mga miyembro ng kataas-taas ang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan ay pinagtibay na isang marker na tinayo dito ng mga labi ng himagsikan, ng mga labi ng katipunan noong 1917. Matapos ang unang pasya, ay naganap naman ang pagpunit ng sedula o ang punitan. Mga kaibigan, karamihan sa mga primary sources o yung mga tala ng mga nakakita noon ay sinasabing ang punitan ng sedula ay nangyari din doon sa kangkong sa bahay ni Apolonio Samson, yung pinuntahan natin kanina. Subalit, ang isa sa kanila, si Dr. Pio Valenzuela, ay nagsasabing dito naman ito naganap sa Pugad, Lawin. Controversial po ang tindig ni Dr. Pio Valenzuela sapagkat wala ho sa alinmang mapa noon ng Balintawak ang lugar na Pugad, Lawin. Naroon ng kangkong, naroon ng bahay toro, pero wala ang Pugad, Lawin. Subalit, ang Pugad, Lawin marahil para sa kanya ay isang pananda lamang. Marahil isa itong puno na may pugad ng lawin. Saan mang nangyari ang punitan ng sedula, ang mahalaga ang kinakatawan ng lugar na ito. Tandaan natin po, ang sedula noon o yung tinatawag nating Residence Tax Certificate. Ito po yung nagpapatunay na ikaw ay rehistrado sa pamahalaang kolonyal. Ibig sabihin po, ang kapirasong papel na iyon na simbolo ng ating pagkaalipin ay nangangahulugan ng buhay at kamatayan. Muli sinabi ni Andres Bonifacio, kung gayon, ilabas ninyo ang inyong mga sedula personal at punitin tanda ng pagtalikod sa kapangyarihan. At naglabasan po ang sedula at pinunit ito ng mga katipunero at sinabing, mabuhay ang Katagalugan, mabuhay, ligtas na tayo sa pagkaalipin. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Melchora Aquino Memorial Shrine dito sa Barrio Banlat, dating Pasong Tamo, ngayon ay Tandang Sora, Quezon City. Dalawa po ang kinakatawan ng lugar na ito sa ating kwento ng himagsikan. Una sa lahat, narito lang sa area na ito ang dating bahay ng tinatawag na ina ng Katipunan, the Grand Old Lady of Philippine Revolution, si Melchora Aquino, na mas kilala sa tawag na Kabesang Sora o Tandang Sora. Siya po ay isang dating local beauty queen na napangasawa po ang isang may kayang kabesa dito po sa baryo na ito ng Pasong Tamo. Noong August 24, 1896, sa kamalig daw ni Tandang Sora, nagpulong ang kataas-taasang sanggunian ng Katipunan, sina Andres Bonifacio, Pio Valenzuela, Emilio Jacinto, at iba pang mga matataas na lider ng Katipunan. 1,000 tao na ang naghihintay ng kautusan. Dito po, ang ginawa ni Andres Bonifacio ay itinalaga
ang mga generales ng brigada na sasalakay sa itinakdang panahon 29 hanggang 30 ng Agosto 1896. Mga kaibigan, ang Katipunan na isang secret society o lihim na samahan ay na-transform o naging isang pamahalaang mapanghimagsik na ang tuon ay ang pambansang himagsikan. Kung si Andres Bonifacio ang Pangulo ng Katipunan noong panahon na yon, sa makatwid nang ito ay maging pambansang pamahalaang mapanghimagsik, si Andres Bonifacio ang naging unang Pangulo ng unang pambansang pamahalaan sa Pilipinas. Ang Kabesang Sora po ay nahuli po matapos ang ilang araw, August 29, sa may bandang Novaliches, sa ngayon ay lungsod Quezon. Siya po ay kinulong sa Bilibid. Sumakabilang buhay ang Tandang Sora noong 1919. Siya po ay unang inilibing sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolución sa Cementerio del Norte na ngayon ay North Cemetery sa La Loma. Noong 1970s, inilipat ang labi ni Tandang Sora patungo sa kanyang monumento sa Himlayang Pilipino. Ngunit, noong 2012, inilipat naman ang labi ng Tandang Sora dito sa kanyang bagong dambana sa Quezon City, malapit lang sa kanyang bahay dito sa Tandang Sora, sa ilalim ng isang monumento na ginawa ng isang magaling na alagad ng sining, Ginoong Toym Imaw. At dito po ngayon sa napakagandang parking ito, hindi lamang si Tandang Sora ang dinadakila. Dinadakila dito ang papel ng kababaihan sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan at ang papel ng kababaihan sa pangkalahatan sa pagbubuo ng ating bansa. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Himlayang Pilipino. Sa lugar na ito, malapit lamang sa kung saan unang lumagablab ang himagsikan dahil sa kalye na ito ng Pasong Tamo sa Banlat. Diyan po naganap ang pinakaunang labanan ng Katipunan. Nagkaroon ng bakbakan ang Katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Sa unang labanan na ito, nagwagi po si Andres Bonifacio at kaya nga nakapagpatuloy po sila hanggang sa Balara at Costa Ligas, patungo na nga ho sa pinaglabanan. Napakaganda po ng lugar na ito ng Himlayang Pilipino sapagkat dito po makikita natin ang dalawang bantayog ng dalawang pangunahing tauhan natin sa unang paglagablab ng himagsikan. Wala akong iba kundi ang bantayog ni Melchor Aquino kung saan siya naunang nailibing bago siya ilipat noong 2012 sa kanyang dambana. Napakaganda po ng monumentong ito na ginawa ni Florante Boy Caido. At gayon din, gawa din ni Florante Boy Caido ang bantayog na ito ni General Emilio Jacinto sa isang labanan na nakasakay sa kabayo. Si Gat Emilio Jacinto o si Miling, ang isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Gat Andres Bonifacio. Sa edad na 18 taong gulang, pumasok siya sa Katipunan. At sa mabilis na pagkakataon, siya po ay naging kalihim, secretary ng Katipunan. Isa sa 3 pangunahing pinuno ng kataas-taasang sanggunian. Mga kaibigan, si Gat Emilio Jacinto po ang naatasan na gumawa ng moral code o ang kautusan ng Katipunan na nagpapakita na mali ang sinasabi ng ibang tao na ang Katipunan ay sugod lang ng sugod, mga organisasyon ng bobong masa at walang alam kundi maging bayolente. Dito po, pinapaalala sa atin na si Emilio Jacinto ang gumawa ng mga gabay sa Katipunan, ng mga aral, ng magandang asal. Dahil ang gusto ng Katipunan, bago tayo lumaban sa Espanyol, maganda muna at mabuti ang ating kalooban. Si Gat Emilio Jacinto po ay namatay noong 1899 sa Laguna. Sa Santa Cruz po siya unang inilibing, paglaon na inilipat sa Mausoleo ng Veteranos ng Revolusyon at noong 1970s po ay inilagak po ang kanyang bangkay dito sa kanyang bantayog sa Himlayang Pilipino. Si Miling,
Emilio Jacinto. Narito po tayo ngayon sa makasaysayang simbahan ng Cruz na Ligas dito sa Plaza Santa Ines, Barangay Cruz na Ligas, Diliman, Quezon City. Sa area po na ito na Cruz na Ligas at Balara, ito po yung sinetap ni Gat Andres Bonifacio ng mga ilihan. Ano po yung ilihan? Ito po yung mga matataas na lugar kung saan dinedesignate po ito na sila pong lulunsaran at aatrasan sa isang digmaang gerilya. At yun po ang strategy ni Andres Bonifacio, lulusob sa kalunsuran at aatras sa mga ilihan. At ang Balara po at Cruz na Ligas ay designated po na ilihan, atrasan ni Gat Andres Bonifacio. Kaya naman po, matapos po ang makasaysayang pagpunit ng sedula at labanan sa banlat, ang nangyari po ay dito po tumungo sina Andres Bonifacio sa Balara at Cruz na Ligas at dito po sila nagsipahinga. Noong mga panahon na iyon po ay sobra-sobra po ang ulan. Kaya po sina Andres Bonifacio po ang tinatawag natin noon, kasama si Emilio Jacinto, si Dr. Pio Valenzuela. Noong magsipagpahinga sila dito, sila po yung tinatawag nating basang-basa sa ulan. Sila po ay gutom at August 27, sila po ay kumuha ng saklolo, ay dumating, kaya nagkaroon po ng mga sigarilyo, pandesal, mga bagong damit, ang mga katipunan na nagkuta dito. At pagkatapos po ng pagpunta nila dito sa Balara at Cruz na Ligas, ito na po ang kanilang paglalakbay patungo sa Ugong Pasig hanggang sa Mandaluyong at hanggang makarating na nga po sila doon sa tinatawag na labanan sa pinaglabanan San Juan del Monte noong August 30, 1896. Tuluyan na pong nailunsad ang himagsikan. Noong sentenaryo o ika-100 taon ng himagsikang noong 1996, nagkaroon ng bunga ang pananaliksik ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ng UP Diliman nito mga salaysay ng kahalagahan ng Cruz na Ligas sa kasaysayan na sinaliksik ng mga historiador na sina Atoy Navarro at Raymond Arthur G. Abejo. Kaya naman, nailagay dito ang isang panandang pangkasaysayan ng sentenaryo ng UP na nagpapahalaga sa kwento, ambag sa kasaysayan ng isang barangay dito sa Quezon City na nagngangalang Cruz na Ligas, na naging refuge, na naging, kumbaga, ay pinagsilungan ni Andres Bonifacio matapos ang sigaw sa Balintawak. Dalawang taon matapos ang himagsikan, mananalo ang Pilipino laban sa Espanya matapos ang 333 taon. At itatatag natin ang pinakaunang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. Subalit, darating ang mga Amerikano at muli tayo ay masasadlak sa isang digmaan. Mula sa digmaan na iyon, lumaban ang isang batang mula sa Baler, Tayabas. Ang pangalan niya, Manuel Quezon. At sa loob ng mga susunod na taon, ipaglalaban pa rin niya ang kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng mga Amerikano. Bilang Senate President, Resident Commissioner, at pagdating ng panahon, Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Mga kaibigan, kung si Andres Bonifacio, ang ama ng sambayanang Pilipino na nanguna sa pagsilang ng ating bansa, para sa marami, si Manuel Luis Quezon ang siyang nagdala sa atin sa modernong estadong Pilipino, ang arkitekto ng modernong bansang Pilipinas. Bilang Pangulo, maraming pangarap si Quezon para sa ating bayan. Isang bayan na nakakaboto ang mga babae at pantay ang pagtingin sa kanila. Isang bayang nagkakaisa dahil mayroon tayong pambansang wika. Isang bayan na nire-respeto ang mga manggagawa
may 8 hours na pagtatrabaho, minimum wage, at may pabahay. Ang tawag po sa pangarap niyang ito ay social justice. At nais niyang ipatupad ito sa isang lungsod na magiging kabesera ng Pilipinas. At mula sa lugar na sinilangan ng bansa, Balintawak, na noon ay nasa bayan ng Caloocan at ilang bahagi ng Marikina. Bibilhin ng pamahalaan ang estadong Tuason Estate, at isisilang ang isang lungsod na magiging showcase ng pinakamagagandang bagay tungkol sa ating bansa. Noong una, ang naisana ni Manuel Quezon na ipangalan dito ay Balintawak City. Dito nga naman unang sumigaw ang Pilipino para sa kalayaan, sa Balintawak. Subalit, napigilan siya na gawin ito ng kanyang mga tauhan at sinabing, bakit hindi na lang ipangalan ang lungsod na ito sa kanya? Kaya naman, noong 1939, inilagay ni Manuel Quezon ang batong panulukan upang simulan ang pagtatatag ng isang lungsod na ipinangalan sa kanya, Quezon City. Nais ni Manuel Quezon na ang kanyang lungsod ay maipagmalaki ng bayan. Dahil ang Maynila noon ay nagiging luma at masikip. Nais ni Manuel Quezon na magkaroon ng tahanan ang mga tao dito sa Quezon City upang kung nais sila magtrabaho sa Maynila, ang Quezon City naman ang magiging bedroom nila, tulugan. Subalit, hindi lang ito ang nais ni Quezon. Nais ni Quezon na dito ilagay ang lahat ng mga mahalagang tanggapan ng pamahalaan mula sa legislature, mula sa executive at sa judiciary. Itong Quezon City ay magkakaroon ng mga iba't ibang mga liwasan o parke sa iba't ibang dako nito upang magkaroon ng kaginhawaan ang mga tao. Ang Quezon City ang magiging simbolo ng ating mga pangarap para sa isang mas magandang Pilipinas. Subalit, noong 1941, Disyembre, nasira ang lahat ng ito dahil dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nawasak ang Pilipinas, lumisan si Manuel Quezon at siya ay namatay sa ibayong dagat noong August 1, 1944 sa sakit na tuberculosis. Ngunit, hindi nakakalimutan ng bayan ang kanyang nagawa. Gaano ba kahalaga si Manuel Quezon sa ating republika? Nang iuwi ang bangkay ni Pangulong Quezon mula sa Estados Unidos, ay ipinatayo naman ang monumentong ito kung saan ilalagak ang kanyang mga labi. Mga kaibigan, dito po sa kung saan nakalibing ngayon si Pangulong Quezon, inilibing po siya na tulad ng isang pambansang bayani. Sapagkat ginaya po sa paglilibing kay Manuel Quezon dito, ang libingan ni Napoleon Bonaparte sa Les Invalides sa Pransya, kung saan ang labi ng isa sa mga pambansang bayani ng Pransya ay nakaangat sa lupa. Ito po ay isang simbolo ng paggalang natin kay Quezon. Narito po ang monumento niya, isang shrine na 66 meters ang taas to represent the 66 years of the life of President Quezon. Naroon po sa ibabaw ang tatlong representasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao na nagluluksa. Narito po sa harapan niya ang isang bagong monumento ni Manuel Quezon habang binibigkas ang kanyang talumpating pampasinaya na nagpapahayag ng kanyang pangarap para sa isang malayang Pilipinas. Dito rin sa Quezon Memorial Circle, makikita rin natin kung saan nilipat mula sa New Manila ang kanyang bahay, at ito ngayon ay tinatawag na Quezon Heritage House, kung saan narito din inilagay ang kanyang mga gamit. At dito rin po matatagpuan sa Quezon Memorial Circle ang Presidential Car Museum ng National Historical Commission of the Philippines, kung saan makikita natin ang kotse na ginamit ng mga Pangulo ng Pilipinas. At lalo na't naroon
ang kotse na ginamit ni Pangulong Manuel Quezon. Ang Quezon City ay naging capital ng Pilipinas sa panahon ni Elpidio Quirino. Subalit, ito'y binalik muli sa Maynila sa panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngunit, sa kabila nito, bahagi ang Quezon City ngayon ng National Capital Region. Isa sa 17 local government units na bumubuo sa ating pambansang kabisera. At ngayon, kitang-kita natin ang lungsod Quezon na isang napakaganda at napaka-progresibong lungsod. Matagal na pong humimlay ang Pangulong Quezon. Subalit, patuloy na lilikha ang lungsod Quezon ng kasaysayan para sa republikang ito. Dalawang taon matapos na mailuwal ng mga katipunero ang bansa sa Quezon City noong June 12, 1898, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang ating kasarinlan. 80 taon matapos po ang mga pangyayaring ito, maraming mga hamon ang kakarapin natin. Darating ang mga Amerikano, aalipinin tayo ng mga Hapon, at ipoproklama ang batas militar. Umusbong, isinilang muli ang mga bayani na lumaban upang ibalik ang ating demokrasya. Ilan sa mga bantayog ng laban na ito ay matatagpuan natin dito sa Quezon City. Naalala natin ang mga pangalan ng mga martir at bayani ito sa bantayog ng mga bayani. Dito po, sa EDSA Shrine, sa may bandang EDSA Corner Ortigas, Epifanio de los Santos Avenue, makikita naman natin ang isang simbahan na gumugunita sa tinatawag nating People Power Revolution. Sa kalsadang ito, naganap ang isang kamangha-manghang pangyayari. Dumating ang mga loyalistang tropa ng Philippine Marines kasama ang kanilang mga tangke dito sa POC na ito. Hinarap po sila ng libo-libo nating mga mamamayan na nagsusumamo. Pinigilan po nila sa pamamagitan ng dasal at pakiusap. Ang mga ito ay umalis at bumalik sa kanilang kampo. Sinasabing tila ito ay himala mula sa itaas. Ilang taon matapos ang People Power Revolution, ipinatayo ang simbahang ito na may estatwa ng mahal na Birhen ng Kapayapaan na ginawa ni Virginia T. Navarro. Ang Epifanio de los Santos Avenue po ay pinangalan sa isang historiador na nagsulat ng kasaysayan ng Rebolusyong Pilipino. Hindi natin alam na dito rin pala magaganap ang isang himagsikan at hindi lang isa, kundi dalawa. Ang simbahan ng Our Lady of EDSA ay naging saksi sa marami pang pakikibaka natin at pagdiriwang ng ating kalayaan at demokrasya. Dito po naganap ang ikalawang People Power Revolt noong 2001. Masdan ang nagaganap sa aming bayan, magkasama ng mahirap at mayaman. Kapit bisig, madre, pari at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo. Mga kaibigan, yung mga linya ng awitin na yan sa handog ng Pilipino sa mundo ay nangyari po dito sa POC na ito sa pagitan ng dalawang kampo militar, Campo Aguinaldo at Camp Crame. Nagkaroon po ng salubungan at pagbabayanihan. Sa bandang ito ng kalyeng Epifanio de los Santos Avenue, sa may bandang BB Soliven, dito po ninyo makikita na binarikadahan po ng mamamayan ang kalsada. Dito sa lugar na ito, ang People Power Monument na ginawa ni Eduardo Castrillo, dito po ginagawa ang mga paggunita, protesta at pagsasabi ng taong bayan ng kanilang mga hinaing. Ang pinakadiwa ng himagsikang Pilipino ng 1896 at ipagdiwang ang kapangyarihang bayan. At dyan po nagtatapos ang ating paglalakbay sa lungsod Quezon bilang pook silanganan ng ating pagkabansa at demokrasya. Quezon City,
the birthplace of our nation. Mga kaibigan, ang kasaysayan ng Pilipinas ay tila isang paglalakbay ng bayan natin. Nagsisimula ang ating paglalakbay kay Andres Bonifacio at sa Balintawak. Bagamat matraffic at maraming mga hamon, tuloy-tuloy po ang paglalakbay na yan hanggang sa EDSA. Saksi ang lungsod na ito sa ating pakikibaka para sa kalayaan. At ano ang hahantungan ng paglalakbay na ito? Ang Quezon City at ang sambayanang Pilipino ay nagsisikap na ang patutunguhan natin ay tungo sa isang mas maganda, maginhawa at mapayapang bukas para sa Pilipinas. Ako po si Xiao Chua. Muli, makasaysayang araw po sa inyong lahat mula po dito sa Lungsod, Quezon.